Ronda Veritas Report. At mula naman po kay Ronda Veritas, Nolan Ariola, damdaming anawim ng transport leaders sa katatapos lamang na Philippine Road Safety Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Transportation. Detalye, Nolan. Maraming salamat mga kapanalig. Nagtapos ang Philippine Road Safety Summit 2026 na inorganisa ng Department of Transportation sa Ortigas, Pasig na may temang sama-sama patungo sa mas ligtas na kalsada. Sa naturang summit, tinalakay ang mga pangunahing hakbang sa ilalim ng Philippine Road Safety Action Plan 2023 to 2028. Kabilang dito ang pagpapalawak ng Class 1 bike lanes para sa mas ligtas na paglalakad at pagbibisikleta, mas maigpit na pagpapatupad ng batas laban sa road violations, colorum vehicles at road rage sa panguna ng Land Transportation Office at Philippine National Police Highway Patrol Group. Isinusulong din ng DOTR ang digitalization ng driver licensing system upang mapabuti ang monitoring at edukasyon ng mga motorista hinggil sa batas trapiko. Samantala, pinakita naman ng Automobile Association of the Philippines ang kanilang AAP Stay Bright campaign na naglalayong palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa road safety at visibility sa kalsada. Kaugnay nito, narito ang damdamin arawim ni Atoy Santa Cruz, Pangulo ng Motorcycle Philippines Federation. Itong road summit na ibinalik ng DOTR, no, magkaroon tayo ng ang purpose talaga nito, bumaba yung road crash, yung mga namamatay sa motor. Well, number one, for 20 years ako nagbibigay ng seminar, ano? Talagang sinisigaw namin sa lahat ng forum, lahat ng inatin na namin ng motorcycle, magkaroon tayo yung education at saka enforcement. I-educate muna natin, then after education, enforce, hulihin. Mga kapanalig, isa sa naisin ng simbahang Katolika ay ang maayos at ligtas na transportasyon sa anuman. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Kaagapay sa kalusugan, Health Update.